would like to thank the following: Lydia's Lechon, Fernando's Bakery, Waffle Time, Lily's Peanut Butter, Brazilian Agaricus Coffee, Fry and Pop, Global Green Tea Life Tea, BB Stuffed Bread, Needs Balot sa Dahon, Zagu Pearl Shake, Aquabest, Master Showmat, Nikon Appliances, Sara Med, ACR Furniture, Charcoal Slipper, Zenzest, Active White. Miss Mel Chanko would like to thank the following: Revlon, Ever Department Store, Ideal Vision, Leoptic Paris, Mariluz Jewelry, Jessie Mendez, Doktora Isabel Nasal of Klinika Dermatologica. Pards, pag nagsisimba ka, nakikinig ka ba sa pare habang, alam mo na, nagsesermon? Ano naisip mo pag nakikinig ka? Aba, ako talaga, magulo akong tao, pero pag nagsesermon ng pare, nakikinig talaga ako. Pero kung minsan, iniisip ko rin saan ba maganda kumain pagkatapos ng misa, kasama yung pamilya mo. Bakit? Ba't mo natanong? Kasi ako kung minsan naiisip ko, no? Paano kaya pag itong pareng ito'y tumanda na? Saan kaya pumupunta? Diba? Sa kaya, alam mo na, sino nag-aalaga? No? Palagay ko nabalitaan mo yung yung isang project ni Cardinal Vidal para sa mga senior citizens na mga kaparian. Narinig mo yan, kaya mo nasabi yan. Pero ano ba? Alam mo ba yon? Hindi, Ano ba yun? mga kaibigan, yung bahay para sa mga matatandang pari kasi, meron yan Dumayo pa tayo sa Cebu, partner, baka hindi mo alam. Para Cebu. silipin yung bahay doon, para sa mga paring nasa huling yugto na ng kanilang haibog. Ganda yan, Ito yung kwento tungkol sa tahanan para sa alagad ng kabanalan. Yan, tignan nga natin. Ito yan. Hindi ito marangyang bahay bakasyunan o mamahaling resort. Ito ang John Paul II Home for Priests sa gitna ng Cebu City. At itong pinagmamalaking tahanan para sa mga alagad ng kabanalan na may karamdaman at nasa dapit hapon ng kanilang buhay. 20 silid na maaaring mahilintulad sa mga hotel rooms. May chapel, dining hall, TV room, ang hindi pa tapos na spa room at ICU. Lahat ng ito'y pinag-isipan ng disenyo at paggagamitan. Sa maniwala kayo o hindi, walang ginastos ang simbahan dito. Lahat ay puro donasyon ng iba't ibang individual at grupo. God provides everything what we need. Kasi sa mga maintenance ng mga pasyente namin talagang mahal yung mga cases kasi nila. Brain tumor, tapos yung mga stroke, mahal talaga. Malaki raw ang nagagawa ng tahanang ito para sa pagpapagaling sa mga may sakit na alagad ng Diyos. Sa katunayan, mula sa 9 na pasyente, 2 na ang gumaling at nakabalik sa kanilang mga parokya. Foods, medicines, lahat-lahat talaga. Dito minimonitor yan. May attending physician kasi kami na volunteer din. Isa sa mga benepisyaryo nitong tahanan ay ang biktima ng stroke na si Reverend Father Dennis Dayton. I am very grateful because I belong to a poor family, no? So, wala akong ikagasto. I don't want to be taken care of by family because it's a burden for them. Ang John Paul II Home for the Priests ay isang proyekto na matagal ng pangarap at isinakatuparan sa pamumuno ni Eminence Cardinal Vidal. Ako'y batang pari. Isang pari naming matanda namatay sa Seras. Nagpapalimon. Ayaw ko na mag-yan mo. Si Cardinal Vidal ay matagal nang naninilbihan bilang pinuno ng Diocese ng Cebu. 25 taon na siyang piniling kardinal ni dating Pope John Paul II. Pero noon, hindi nga niya pinangarap na maging pari. Kamutig na ako hindi maging pari dahil na ako ay mahinang katawan. Sa canon law, health is something that you should have. Otherwise, impediment yun sa ordination. 16 na taong nagturo sa seminaryo, naging pinakabatang obispo sa edad na 40 taon. Matapos lang ang 2 taong obispo, ginawa ng arsobispo ng Vatican. Ang gusto ko talaga tawag ang paghahanda sa mga magiging pari para maglingkod ng mahusay sa sambayanan. Nang binasbasang maging kardinal, naging malapit ang ating Eminence Cardinal Vidal sa dating Santo Papa. Isa sa tungkulin ng kardinal, hindi lamang yung mag-elect ng bagong papa kung sakali, no? Kundi, kung one of the councilors ng papa. Mahaba at makahulugan ang naging tungkulin ni Eminence Cardinal Vidal sa kanyang buhay. Ito'y makikita sa museo ng Archbishop's Palace sa Cebu. At sa unang pagkakataon, pinayagan niya ang Mel and Joey na ipakita ang nilalaman nito, ang kanyang mga larawan sa Vatican, ang personal na liham ni Mother Teresa, ang mga mamahaling regalong natanggap niya. Pero higit sa lahat ng ito,
Walang mas mahalaga pa kay Eminence Cardinal Vidal kundi makita ang kanyang mga naging estudyanteng pare na ninilbihan ng tapat sa Diyos at sa kanyang mga parokyano. Ako nakakatuwa sa mga pare, kahit na sila ay malayo, pupunta pa sila dito, lalo na yung mga former seminarians. Mga parito sila para magkonsulta. Sadyang hindi matatawaran ng malasakit ni Cardinal Vidal sa kanyang kapwa-pari, kaya di na rin katakataka na ang John Paul II Home for the Priests ay kanyang naisakatuparan. Dito, ang lahat ng mga pare, pag sila tumanda o nagkakasakit, ang diocese ang takes over everything. Mula sa formasyon ng mga pari hanggang sa dapit hapon ng kanilang buhay, ang kapakanan nila ang laging nasa isip at saloobin ng ating butihing kardinal. Eto, Mel, sa katunayan, ito may pinadalang coffee table book si Cardinal Vidal. Wow. Sa iyo to. Yung table, Naku, inuwi ko na. Okay. Sige, sa'yo na yung table. Ito Gusto maganda na to. akin. Gusto ko Ito yan. ay tungkol sa kanya mga paglalakbay mula pagkabata hanggang sa maging isang dakilang kardinal siya para Anong sa title? Basahin mo yung title. siyudad ng Cebu. Anong title? Via Veritalis. Via Veritalis. Via is daan, ano? Oo, naku. Veritalis is truth. Maraming salamat po, Cardinal Vidal, dito. Isa pong Okay. napakalaking privilege na mabigyan itong coffee table book ninyo na nagsasalarawan ng inyong hirap na pinagdaanan nung kayo'y nagpare. At hindi lang, I'm sure, no? Ito rin siguro nagsasalarawan ng fulfillment din, no? Ng isang katulad ni Cardinal Vidal. Mula po sa amin dito sa Mel and Joey, maraming salamat po. Okay. Yan. Ito ang thought for tonight natin, no? Mula po ito kay William Penn, isang English philosopher. Right is right even when everyone is against it. Aba. And wrong is wrong even if everyone is for it. Malinaw na malinaw po. Ang sabi ni William Penn, ang tama ay tama kahit ang lahat ay salungat dito. Pero ang mali ay mali kahit lahat pa ay umaayon dito. Pero kahit right or left, right ito. Ang maging biyaya tayo sa ibang buhay, sa ibang tao. Always be a blessing to others. Yan ay- And always try to see the good in everyone. Hanggang sa susunod na linggo, mga mahal namin, dito lang sa programa kung saan